Again, maayong hapon sa tanan. Praise God sa mga gihimo sa Ginoo. And salamat sa Dios, no? Padayon ta nga gamit sa Ginoo with this moment. O salamat ko sa mga basketball players pag lang Pastor JK. Daghan lagi mga batanon sa mga basketball player na, no? No, I used to be a basketball player pero prayer na karon prayer. No, tig-ampo na lang. Manindog ta palihog as we read 2 Kings chapter 5. And we will start reading verse number 20 until verse number 27. Ato ning puli-pulihan og basa. Ako'y una, din kamoy sunod. Hangtod muenta sa verse 27 og ato ning dunganan tanan. 2 Kings chapter 5 verse number 20 to 27. This chapter usan ni ka well-known nga story in the Bible, maybe bisan mga bata no in their Sunday school, because it is the time when Naaman no giayos siya sa Ginoo no gigamit ang Jordan River. Og kani mao ni ang pagkahuman na human nga giayos Ginoo si Naaman. Ug unsay nahitabo mao ni atong pagabasahon. Puli-pulihan na to, starting verse number 20 to 27. Ako'y una, then kamoy sunod, atong dinganan dayon in verse number 27. The Bible says, But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. 21. And he said, All is well, my master hath sent me, saying, Behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. 23. Verse number 24, And when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house. And he let the men go, and they departed. 25. And he said unto him, Went not mine heart with thee? When the man turned again from his chariot to meet thee, or to meet thee? Is it a time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants? 27. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. So ang mensahe na to karon naguluhan, the danger of serving without a transformed heart. The danger of serving without a transformed heart. Magpray ta. O Dios nga labing maluluyon, ni ami Ginoo padayon gaampo kanimo nagahangyo sa imong presensya sa imong gahom. Lord, padayon ka pag-isulti kanamo. Padayon ka Ginoo paglihok sa among matag kinabuhi. Naghangyo mi Ginoo sa imong gahom ug bisan pa Ginoo sa langit nun nga pagpanabot. Lord, tabangi imong ubos nga alagad sa pag-apod-apod sa imong pulong. Tuguti Ginoo nga mogawas min ni balay tigumanan nga aduna nay kausaban nga among panawon, among pagbati, ug among kasing-kasing Ginoo ilabi na sa imong buluhaton. Dahin ka Ginoo mga panalangin ug bisan pa kung na may bisita karon nga dili siya mogawas sa balay tigumanan Ginoo, nga dili siya makaangkon kanimo iyang bugtong personal nga manluluwas.
Ako kang daygon Ginoo, pasalamatan. In Jesus' name, amen. Be seated. Again, this is the story kung atong basahon, ato lang i-trace back gamay nga adunay usa ka Syrian, no? Gani ingon ang verse number 1, he is Naaman, the captain of Syria. Captain of the host of the king of Syria, a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. So kani si Naaman, makaingon tag, usagyod kabantugan nga tawo. No, gigamit siya sa daghan nga mga kadaugan sa pakigubat, pero usa siya ka sanglahon. So as we know, umiingon tag sangla gani during ani nga panahon, wala pa ni tambal. So it is considered nga delikado kaayo nga sakit. Kung naa mataptan niini, even ang mga Israelites during this time, ipagawas siya, ipalayo gyud siya, ug kuan pa i-quarantine ni siya. No, para dili makatakod ang iya ang mao nga sakit. Mao na nga si Naaman, even though he was a captain, even though bantugan kayo siya, but then tungod sa iyang sakit, makaingon ta nga dili sayon, no, dili lalim ang iyang kahimtang. Mao nang iyang nadunggan si Prophet Elisha, og tuon man nangadto sila didto aron sa paayo sa iyang sakit. Unya wala ning gawa si Elisha, igo lang siyang naingon nga adto ka sa Jordan River. Toslob dito kapito aron maayo ang imong sakit. Tuod man in verse number 14, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. So makita nato nga kani manggong leprosy, no, ang sangla, mahulagway nato sa usa ka tawo nga naay sala. No, nga dili gyud siya makaayo sa iyang kaugalingon og makaingon tag walay lain nga tambal during ani nga panahona except sa gihimo ni Elisha ngadto niya mo nang ang Dios gyud maoy nag-ayo kang Naaman. Sama sa atong sakit walay lain nga or sama sa atong sala walay lain nga makalimpyo sa atong sala, walay lain makahugas sa atong sala gawas pinaagi sa hamiling dugo ni Ginoong Kristo. Mura gid nay makahugas no sa atong pagkamakasasala. Mo nang makita po nato sa kinabuhi ni Elisha or sa kinabuhi ni Naaman, I mean, sa dihang siya naayo, nakita niya nga unsa ang gihimo sa Ginoo niya. Verse number 15, tanawa. Ingon ang verse, and he returned to the man of God, and he and all his company, and came and stood before him, and he said, behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Pagkakita ni Naaman nga siya naayo, niingon siya, wala gyud lain nga Dios gawas sa Dios sa Israel. Pasabot ana, kinahanglan makita nato kita nga giayo sa Dios. Kita nga nahugasan sa hamiling dugo ni Ginoong Kristo, nga kinahanglan masayod ta nga walay lain nga Dios nga makahimo ni ana, walay laing tao o unsa may makahimo sa paglimpyo sa atong kinabuhi gawas pinaagi sa Ginoo. Mo nang dinhi niingon si Naaman, now I know that there is no God in all the earth. So I hope usag-usa nato no kanunay gitang magadaig o magasimba sa Ginoo ngano man giayo tas Ginoo. Giayo tas Ginoo. Verse number 16. And he said, as the Lord liveth, before whom I stand,
I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Kay naamay bit-bit si Naaman nga mga panalangin para iyang ihatag ngadto kang Elisha. Nya si Naaman, verse number 17, and Naaman said, shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 mules burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. So ingon si Naaman, wala ko'y laing tagaan ani. So sa dihang ning adto day siya aron mangayo og magpatambal no ni Elisha, naana day siya bit-bit nga mga gasa. Nagdala na siya. So pagkaayo niya, ingon siya nga, uy, wala gilain nga Dios gawas sa Dios sa Israel. Pagkaayo niya, naana siya gasa nga iyang ihatag ngadto sa alagad sa Ginoo. O iyang gibit-bit. Mura pod og Kristohanon ba? Kung nakita nimo nga ikaw giluwas sa Ginoo, wala gyud igong rason nga dili ka magdaig sa Ginoo. Ikaduha, no, samanta magdaig sa Ginoo sa church, di ba? O direta magkaiusa sa pagdaig. Then inig-adda na natog church sama ni Naaman nga nagitay bit-bit nga gasa. No, nakitay bit-bit nga offering. No, mao man ni. Verse number 18. Tanawa, verse 18. In this thing the Lord pardon thy servant, when the master goeth into the house of Rimmon to worship, or to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon. When I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. And he said unto him, go in peace. So he departed from him a little way. So, gipalakaw na niya, wala na niya dawata ang mga dala or gasa ni Naaman. Pero, pag abot sa verse 20, but gihasi, asa pagbasa ni gihasi man akong pagbasa. Well, anyway, the servant of the man of God, the servant of Elisha, the man of God. So naa si Gehazi, pagkakita niya nga naay dalang daghan kaayo nga mga offering, si Naaman, ingon ang Bible, pagkakita niya siya, behold, my master spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Pag ingon niya, mandawata sa kung dawatang pastor. Ako itong adtuon. Kakuha lagi ko. Naalagi ko'y mabitbit. Mo nang pag-abot sa verse 21, so Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, is all well? So may problema. Okay ra ba? Okay ra ka? Ingon ang verse number 21, and he said, all is well. Okay ra. My master hath sent me, saying, behold, even now there come to me from the Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Okay raman, pero gipadala ko sa akong agalon dinhi. Kinaamay duhagod ka mga tao, no? Mga Bible student, son of the prophets, nganing abot, unya, tagai ko og a talent of silver. Kanang talent of silver, 1 talent of silver is, no, atong nga panahon, it is 33 to 35 kilograms. No, kay tinimbang man sila sa una. So kaning 1 talent of silver is equivalent ni siya into, akong gitanaw, no? 2.63 million. 2.63 million. And 2 changes of garments, alam na, sinina sa una, dili ni pariha karon magpalit man tayo ukay-ukay. Pero sa una, dili kay special gud ni sa ilaang ning changes, may changes of garments. Mahal gid ni sila. So gitan-aw nato, mo equivalent ni sa 50 to 200,000 kada usa. Sa ato pa, no, ang iyang sinina o katong
katong talent of silver nga iyang gipangayo, dili to barato. Kaingon siya, kini, murag tiba-tiba gini. Kakwarta gyud ko ani. Sa to pa, 2.53 million plus, so around, mahulog na siya 3 million tanan. Ato lang ikuan tanan. Yang iyang gipangayo. Verse number 23. So mo tayong gingon niya, and Ahmad said, be content. Kay one talent naman ni pangayo. Ayun. Take 2 talents. Okay, pagkuha ni. So, ingon ang Bible, and he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags. So, 33 kilos. So, duha ka bag o duha ka sako ang gisudlan. And bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments and laid them upon 2 of his servants and they bare them before him. So, ipadala pod sa ni Naaman sa iyang duha ka sakop, no? Gipang bit-bit ang 2 talents of silver o katong kuan, 2 changes of garments, o dito gidala nila, no? Gihatod ngadto sa verse 24, gihatod dito sa balay and when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house. So pag abot nila, so gikuha ni Naaman, ay siya, giingon ba, ako nalay dala, ako rin bit-bit, ako ni butang sa among balay. Dito gidala sa iyang balay. And he let the men go, and they departed. So, makaingon tag, madato, gisiguan na to, si Gehazi, kay around 3 million man to iyang bit-bit. So, equivalent lang ni karon, but I believe, nga during ato nga panahon, sa ilang nga panahon, mas dako pa ni og value. Kay ang ilamang god, no, kaning 1 talent, 1 rupee, equivalent man ni sa 1,000 ka adlaw, no, sa ilaang trabaho. So, dili na siya magtrabaho og grabe kay para makakwarta siya ani nga kwarta. Pagtanaw niya, kini, dato ni jugo ani. Oh, verse 25. But he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, whence comest thou, Gehazi? Kagikan. And he said, thy servant went no whither. Wala na good, di naman ko. Wa man ko ding lakaw agad. Oh, ingon si Gehazi. Next, 26. And he said unto him, went not my heart with thee? Di ba akong kasing-kasing na nimo? When that man turned again from his chariot to meet thee? Sa to pa nakitaan din ni Kuan. Nakitaan din siya ni Elisha. Di ba? Di ba akong kasing-kasing na nimo? Dili dita parehag kasing-kasing. Ngano nakita man mo dito sa Kuan. Apas man ka dito sa iyang chariot, no, sa iyang karwahe. Is it time to receive money? Panahon maron nga makuha ka kwarta? And to receive garments and olive yards and vineyards and sheep and oxen and men servants and maid servants? Verse 27, the leprosy therefore of the Ammon shall cleave unto thee, unto thy seed forever. And he went out from his presence, a leper as white as snow. Mo ni bantayanan na to. Mo ni bantayanan because kung atong tanahon si Gehazi, assistant kid siya ni Elisha. He's maybe he's assistant, he's a worker, he is a partner in the ministry, he is makaingon ta nga katapang gyud si Gehazi ni Elisha. So whatever imo nang basahon man god ang kinabuhi ni Gehazi o sa kinabuhi ni Elisha, grabe partner gyud siya. Sugoon, himong katabang sa ipatrabaho, ipaadto, naagid ni si Gehazi. Makaingon tag kung naa may example of a worker nga makaingon ta nga ni naagyod faithful nga nangalagad sa iyang pastor, mao ni si Gehazi. Pero nangalagad day siya nga lahi ang iyang kasing-kasing. Ning trabaho day siya
nga wala na transform. Mo na tong mensahe, the danger of serving without a transformed heart. Muna'y ampinganan na to. Muna'y bantayanan na to. Again, kaganina, there's the distinction between the job and the ministry. Na job, what is a job, and what is the ministry? Kinahanglan mabantayan na to na, kay basin og ang atong kasing-kasing, puro na lang kwarta. Puro na lang unsaon na to nga makaginansya ta. Hey, in the ministry, ayaw gyud pag-una-una ginansya. Ayaw gyud pag-una-una nga unsay makuha nako. Kay kaning ministry, dili ni aron ta madato nga unsa ba dining kalibutan na. Hey, dinhi sa ministry, we are building God's kingdom. Mao gini ang atong goal sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Atong i-build up ang gingharian sa Dios, not in dili sa atong kaugalingon nga gingharian, kundi sa gingharian sa Dios. Munang kinahanglan makita nato sa atong kinabuhi as we go on serving the Lord. Kumusta man ang atong kasing-kasing? Kumusta man ang atong pagbati diha sa buluhaton sa Ginoo? Kumusta man? Well, salamat sa dihang gidawat ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior, na ay daghan nga kausaban sa atong kinabuhi. Muna ingon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Meaning to say, naanay daghan nga nabag-o sa ato ang kinabuhi. Ang atong pagbati, ang atong pananawon, ang atong hunahuna, ang ato ang gawi, nga makita nato nga naanagi kausaban. Well, kita nato sa unang panahon, no? Even makita nato nga naay mga tao, no? Even tingali ang imong kaugalingon, before ka nga naa sa ministry, kinsa man ta? Ako, magunahuna ko, before I came to the ministry, kinsa man ko. Nga, parte mang buliw na to. No? Kanang one for the road, one for the canal, agyan man na to na. No? Wala man na. Pero salamat sa diyang atong naangkunan sa Ginoong Kristo, naghan kausaban sa atong kinabuhi. Naghan kausaban. Munang gusto sa Ginoo manggod, nga ang atong kinabuhi, mapuslan ni alang sa Dios. Pero sa dihang gamiton ta sa Ginoo, kinahanglan, insakto pod ang atong kasing-kasing. Insakto pod. Yun ako din a worker is only as effective as the condition of his tools. Musugot sa dili nga ang usa ka magtrabaho, dili pwede nga dili pwede nga magtrabaho ka unya imong tools depektibo. For example, no, si doktora magkuan siya sana sphygmomanometer, no? Okay na ani diri, basta mo na. Depektibo ganina, bisan pag kinsa ka kamaayo nga doktor, unya depektibo ang imong tools nga gigamit, dili gyud insakto ang imo ang resulta sa imo ang diagnosis, pag-diagnose. Ngano man, depektibo ang imong tools. Bahalag bright kayo ka. Bahalag top 1 ka sa, di ba, sa medical, sa medicine, top 1 ka. Pero ang imong gigamit nga tools, gubaon gani, sipyat gina ang imong diagnosis. Higala, ang atong tool as a Christian, atong gigamit sa buluhaton sa Ginoo, ang atong kasing-kasing. Bisan pag maayo kay kamuwali, bisan maayo kay muwali, niya depektibo ang imong kasing-kasing, wala kay gugma, wala gyapoy pulos. Wala gyapon. Ano man, kaning pagdala sa mensahe, kinahanglan og gugma eh.
Ang tanaw ta sa mga Kristohanon, no? Sahay kami mga pastor, madala mi sa mong gibati. Kasi madala ba? Kaingon ko, dili kinahanglan gyud nga ipalabi ang pagbati ngadto sa mga Kristohanon, pagbati gugma ngadto sa mga Kristohanon. Higala, pwede ta na magwali. Pwede ta mga lagad sa Ginoo ginamit ang atong kamot, pero dili pwede nga mga lagad ta nga dili gamiton ang atong kasing-kasing. Pwede ta mo musunod ngadto sa atong pastor, pwede ta nga magpaduol sa pastor, pero pwede pod nga duol ka sa pastor, pero layo ka sa Ginoo. Pwede ka duol sa buluhaton sa Ginoo. Pwede ka naagid kanunay sa pagsimba. Pwede na, pero sa gihapon, layo ka sa Ginoo. Nganuman, higala, again kitang mga tao, hipokrito kita. Grabe na to ka hipokrito. Muna kinahanglan, masabta na to, ilabi na ang mga partners, ang mga workers diri sa ministry, no? Musta man ang atong kasing-kasing. Sama batas kang Gehazi? Or dili? Gehazi served God externally, but not internally. Munang giisultian ta sa book of Proverbs chapter 4, verse number 23, gisultian ta, kaningon ang Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Nang gisultian ta, ampingan na to ang atong kasing-kasing. Kay naa dinhi, no, naa dinhi gasugod ang mga issues kinabuhi. Munang unsay makita nato sa kinabuhi ni Gehazi. Number 1, service without a transformed heart breeds wrong motives. Wrong motives. Gehazi was near the man of God, but far from God of the man. Again, si Gehazi, duol siya sa pastor or the man of God, but far from God of the man. Ano man, makita nato din that Gehazi served with a greedy heart. Greedy. Tawa. Ingon sa sulti sa verse number 20. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master hath spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands that which he brought. Wa niya dawata unsa iyang gidala. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Makita nato igala, unsa ka dalo ang iyang kasing-kasing. Ang ihag yung motibo, ang iyang hunahuna, walay lain, unsaon nga siya makakwarta. Unsaon nga siya makaangkon og personal nga ginansya. Grabe yun. Again, ning anita sa church nga lagad ta sa Ginoo, dili aron makaginansya ta, dili aron na ay makuha nato, kundili unsay mahatag nato sa Ginoo. Unsay atong mauli, unsay atong mabalos sa Ginoo. Muna ta. Dili ta mo ani kay mga lagad sa Ginoo, dili ta mo himo sa buluhaton sa Ginoo kay aron panalanginan ta sa Ginoo. Igala, ngano man di ka panalanginan sa Ginoo, muundang nakagpangalagad. Muundang nakagsimba. Muundang nakaghatag kung di ka panalanginan. Kinahanglan dili na maoy atong motivation. Kinahanglan ang motivation nato kay giluwas na sa Ginoo, unsay atong mabalos sa Ginoo sa iyang gihimo sa atong kinabuhi. Unsay puro lang ta, unsay makuha na kuno, unsay may panalang, hey higala. Kumuhimo po ka sa buluhaton sa Ginoo, di po ka utangon sa Ginoo Kung muhimo ka sa Ginoo, buluhaton sa Ginoo,
Di ka utangon. Di ka utangon niya. Nagibalos ang Ginoo sa mga taong nangalagad niya. Pero ayop, ang panalangin, dili na mao'y atong motivation, no? Dili natin motivation. Yung sa'yo, mo nang na yung mga tao nga, unsay makuha nila. Munang musimba kay ang uban, musimba aron kaluyan, musimba aron unsay makuha niya. Kay naa say makuha dili oy. Salamat sa Ginoo nga naay church. Salamat sa Ginoo nga naay mga taong gigamit sa Ginoo nga aron matabangan ta nga makaila ta sa Ginoo. Pero kung nakaila na ta sa Ginoo, higala. Okay, of course. Salamat sa Ginoo, naay usa ka ingon gyud ang mga tao sa una, no? Ilabi na sa ministry ni Pastor Chris, di ba? Labi na ning basketball ministry. Moingon gyud ilad kong Pastor Chris sa una oy. Di ba? Say pangutanon nimo, Pastor Jerry, di ba? O pangutan na gani, nailad mo ko sa basketball, Pastor Titong, no? Ingon jud, nakuan mo ka Pastor. Nailad ko dudula ning kuan ba basketball ministry. Na pastor noon ko. Unya nagmahay ka? Wala oy. No? Gigamit lang to sa Ginoo para makaila ta sa Ginoo. Naay mga puntos sa atong kinabuhi nga daghang mga gamiton sa Ginoo para pailon ta kinsa ang Dios. Igamit na. Nga kita mapanalanginan, labaw tanan kita makaila sa Ginoo ug makapangalagad sa Ginoo kay walay laing best nga gamiton ng atong kinabuhi dili sa kalibutan kundi dili sa buluhaton sa Ginoo. Mao gyud na. Unang mga batanon, mga young people, ayaw ina wala ni kay para maka-premium iba, para makadula mi ba, para maka apil-apil tag liga para kuan ba, para mailhan pod. Para pod makita na akong moves. Para na mo'y makuha. Salamat nga na tao nga nangibitar ninyo. Pero labaw tanan nga pasalamati ang Ginoo nga nakaila kag Dios. Nakaila kang Kristo. Nakaangkon kag kaluwasan. Mao ginay labing nindot. Munang gisultian gyud, what shall it profit a man? Sultian ta sa Bible. If he shall gain the whole world but lose his own soul. Kasi kapaslanan maangkon nato tibuok kalibutan, meaning madato ta apan malaglag ang atong kalag say pulos. Meaning dakaan sa Ginoo, gitagaan sa Ginoo, dakong importansya, dakong bili ang atong kalag. Mao gina. Munang kinahanglan masabtan nato na nga dili pod kita. Dili pod kita lang, dili pod ako lang, dili pod ikaw lang, kundi mahimo ang tanan makaangkon og kaluwasan. Nag-goal si Ginoo. Munang dili pwede nga magpagamit ta sa Ginoo alang sa ato ang kaugalingon nga tinguha. That is why makita nato diri ni Gehazi that Gehazi served with a greedy heart. With a greedy heart. Ingon si Gehazi, sayang nga to eh. Wa man kuhaan ni kuan, pastor. Igala, numduman na to, ngang buluhaton sa Ginoo, dili ni negosyo. Dili negosyo ni. Ingon sila, pangwarta man na inyo ang simbahan. Kusog may na mangwarta. Well, ang simbahan yun noon, nakinahanglan ginagkwarta. Ministry needs money. Sa ang paglambo daw sa ministry, unsa daw pagdagan sa sakinan. Di ba? Kung walay kwarta. Kinahanglan ginagkwarta.
Pero dili ni negosyo nga gihuna-huna sa uban. Kay himo ta sa buluhaton, alang gyud ning tanan sa kaymayaan sa Ginoo. Not only he served with a greedy heart, ikaduha makita nato, he served with a self-centered heart. Tanawa, mo na ingon siya, I will run after him. I will take somewhat of him. Naan na ni daan, gihuna-huna pa lang niya, wala pa siya ning adto ni Naaman, iyahan na ng gihuna-huna. Sa iya ning kaugalingon. Yung siya, I will run. Manikon. Sige tingalig. Well, nagdagan ang karwahe ba ni Naaman? Ako gitong adtuon. Ako gitong adtuon ba? Ako gitong sundon ba? Ako gitong apason. Muna ingon niya, I will run after him. I will and take somewhat of him. Meaning, he served with a self-centered heart. Higala, kani mga lagad ta sa Ginoo, dili pwede nga atong kaugalingon ang atong ipasulabi. Dili ni kinaugalingon nga paghimo. Kinahanglan ang atong paghimo sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan we are spirit-driven. Minanduan ta sa balaang espiritu. Minanduan kita sa Ginoo. Well, kaning pagwali, well, daghan man mga preacher, lamas Ginoo, daghan mga preacher din eh. Higala dili sayon ang pagdala sa pulong sa Ginoo. Dili gyud. Kay kung imo-imo lang, imong hunahuna lang, abi nimo, bright ka, okay. Kamaon ako ani oy. Kamaon ako ani, kaya ra kayo ni. Nakatuon na bitaw ko. Ako pahinumdom, labi na kami na ministry ng mga street preacher. No, every Saturday maghimo sila street preaching, pili na ka grupo. Pahinumdom gyud nako nga mga men naghimo ta sa buluhaton kinahanglan dili sa atong kaugalingon kay abi kay naa na mo'y outline, kabalo na mo sa inyong sulti nga sulti kay wali lang mo dira. Hinumduman nato nga ang buluhaton sa Ginoo kinahanglan naagyod kauban ang gahom sa Ginoo. Naagi na. Kay way pulos imong pagsulti, pagwali, igo lang kang, kuwan pa, mura kang sirang plaka dra nga gayaw-yaw, gasulti, na kung wala gali ang lihok sa balang espiritu, kay it is the Holy Spirit nga mag-work out mangyod sa kasing-kasing ta, aron siya mo konbiktar sa iyang sala, ug aron siya mo dawat ang Ginoong Kristo. Trabaho na sa balang espiritu. Dili na trabaho sa tao nga, bisan pag unsaon ako gwali diri, magdagadagan ko diri, magtambling-tambling ko diri. Kung dili gani ang balang espiritu mo konbiktar sa inyong kasing-kasing, aron makasabot mo sa mensahe sa pulong sa Ginoo, ikala, wag gyud mahitabo nimo. You will not be transformed. Di gyud mo mausab. Di gyud mo mulihok. Di gyud mo dili mo apply sa pulong sa Ginoo. Di ba? Mo kining tanan, higala, when it comes sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan naagyod kauban ang presensya sa Dios. Naagyod kauban ang gahom sa Ginoo. Munang ingon ang Acts 1:8, and we shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you. We receive power. Muni gahom nga kinahanglan nato ilabi na magbubuhat. Higala dili sa atong kagalingon, kinahanglan gahom nga gikan sa Dios. Usahay, abi natog master ta. Abi tag kamaon na ta. Pero higala, nanginahanglan tag gahom sa balaang espiritu. We need to be spirit-driven. Apan si Gehazi, he served with a self-centered heart. Not only that, he served with a comparing heart. Comparing heart. Ingon niya, nasayop man ni akong amo murag ingon ba sipiat man is pastor da. Di ba? Sipiat man is pastor anong wala man to niya dawata. May naman lang tato. Higala. Kung atong una-una ng story sa Biblia, kung gidawat to ni Elisha, ang gihatag ni Naaman nga kwarta sa dihang naayo siya, meaning to say, siya mo ay hinungdan nganong naayo di ay si Naaman.
Gipabati gito ni Elisha nga ang kaayuhan niya dili tungod ni Elisha, tungod gito sa gahom sa Dios. Kay kung gidawat pa to niya kaning pagsulti ni Naaman in verse number kaning pagsulti ni Naaman sa verse number 15, nawa. Kaning pagsulti niya, and he returned to the man of God and all his company and came and stood before him and said, Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. I believe kung hangol pagkwarta si Elisha, dili ni makadaig si Naaman sa Ginoo. Nganuman, ang iyang pag-ila nga si Elisha maoy hinungdan nganong naayo siya. Same with sa atong kaluwasan na mga tao nga nakatukod na bitaw kog simbahan, nakahatag na bitaw ko sa offering, nakasimba na bitaw ko, luwas na dai ko. Di ba? Pagtanaw niya silingan, mas sugarol kaayo, bisyoso kaayo, mag-ingon din siya, mas buutan man ko nila kana di gina maluwas, ako buutan man ko, maluwas ko. Di ba? Usay mo tanaw tas tong kagalingon niya, atong ikumpara ang atong kagalingon ngadto sa uban. When it comes sa ministry, di ba? Ako kay naaman ko'y ministry, unya na-apil ko sa choir, apil ko sa music, unya panalangin na ko sa Ginoo, unya kana sila kay bintaha jud ko. Mas labaw jud ko. Di ba usahay inana imong hunahuna? Di ba? Pero ayaw ikumpara ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Ayaw ikumpara ang trabaho sa Ginoo sa imong kaugalingon ug ngadto sa uban. Kay there is a special blessing ang Ginoo ngadto sa usag-usa nato. Dili gid nimo pareha ko ni nanglan, pareha ko ni doktora, pareha ko ni Ma'am Merlin. Dili gid na mapareha sa imong kaugalingon. Lahi gyud ka, special gyud ta usag-usa nato sa Ginoo. Kung naa may trabaho ang Dios sa Ginoo, nimo sa imo gina. Ay nganong siya lagi, ako lagi wala. Ayaw gyud. Ngano man, na ay purpose ang Ginoo sa usag-usa nato. Lahi-lahi og galamiton ang atong kinabuhi. Bisan sa church, di ba? Maingon mo, nindot ang maranding, nindot ang ayaw gid ikumpara ang matag churches kay special ang matag churches asa gibutang sa Ginoo. Kaning baroy, special ni sa Ginoo para nimo. Dili para sa uban, para nimo. Nganong diri man kagibutang sa Ginoo kay special ni purpose ni nga diri ka mga lagad sa Ginoo, dili sa ubang simbahan. Diri gyud ka. Nausahay mo na may ubang, i-compare man nila simbahan, compare nilang pastor, i-compare mga membro, i-compare, ayaw na himuhay zon. Kung asa kay gibutang sa Ginoo, mo na'y pinakamaayo nga lugar para nimo. Bisan pas pamilya, di ba? Ay, ikaw inang, papal, ba't ni mama magpapa, pobre mo kayo, may pasiya. Di ba? Sumani kung bana, may palagi to si Matsu, gwapo. Ay, mama naghatag sa Ginoo nimo. Ay, kumpara sa lain. Kay maunay pinakamaayo para nimo. Dili ang uban. Di ba? Kusang mo ning inanim na kong naong, inanim na kong dagway, naghatag sa Ginoo. Di ba? Ay ko inang nasipyat ang Ginoo nimo. Sipyat ng Ginoo da. Nasipyat ang Ginoo. Kada ng pagliap nimo wa na siya, wa na apil ha. Kinahanglan yung practice, practice gyud. Practice. Kung kanina hitabo na to, special ni. Sa gihimo sa Ginoo, special ni. Dili nat angay makumparahay.
Di ba? Yung ng 1 Corinthians, comparing themselves among themselves is not wise. Mahulog ka sa kung ano na, dili na maayo. Munang si Gehazi, tanawa, he served with a comparing heart. Mura sa ingon, sayop gyud si pastor gyud. Sayop gyud si pastor. Masayop man si pastor, o dili masayop si pastor, ayaw na i-question sayop. Iampo ang pastor. Iampo. Ano man, perfect din, ba na perfect nga pastor? Uloy. Na perfect nga pastor? Uloy. Na perfect nga simbahan? Uloy. Kung naaga ni perfect nga simbahan, ayaw mong simba. No? Kung nakakita mo perfect nga simba, ayaw mong simba. Nga naman, kamuray makaguba. Di ba? Mintras naatan ng kalibutan na, ulit nakakitag perfect. Kaya ang perfect na sa langit, oy. Tara, itong perfect nga pastor niya, ang atong Ginoong Kristo. Mo ito'y perfect na dito, mintras naata din mga sipyat kita. Mo bitaw ng gibinlan tas Ginog Biblia para matarong ni atong kinabuhi. Di ba? Muna si Gehazi, he served with a comparing heart. Si kumpara. Sayop mo ni si, ato pa mas maayo din ni siya siyang pastor. Number 2, not only makita nato sa kinabuhi ni Gehazi, he served without a transformer breeds wrong motives. Kaduha, service without a transformed heart resorts to compromise and deception. He compromised. Now, verse number 22. And he said, now so gisunod na ni Gehazi. He followed after Naaman. When Naaman saw him running after him, he lighted down the chariot to meet him and said, is all well? Okay ra ba? Maayo ra ba ang tanan? Okay ra ba ka? And he said, okay ra, all is well. My master hath sent me, saying, behold, even now, there become to me from the Mount Ephraim 2 young men. So namutbot na siya. Sito, nangilad na siya. He deceived Naaman. Iyang giilad si Naaman. Ingon siya, naay duha ka tao. Okay ra ko, naay duha ka tao. No nga, sons of the prophets, mga Bible student, no, duha ka batanon, nga Bible student, nga ning naog, unya, tagai sila, og talent of silver. And 2 changes of garments. And Naaman said, be content. Take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments and laid them upon 2 of his servants and they bare them before him. Namakak si Gehazi. Iya pang gigamit ang ngalan ni Elisha. Iya pang gigamit ang duha ka tao. Naggamit pa siya duha ka tao. Aron mailad, aron na asay makuha kang Naaman. You know what? Usahay, labi na kitang mga Kristohanon bitaw, dali ra ta makapangilad og tao. Tumo na. Dali ra gyud. Kabantay mo sa mga scammer. Unsa ilang duolon? Mga kasimbahanan. Ngano man? Buutan, dayon naay mga tao, dayon dali ra sila tuhuan sa tao. Munang naay mga mangingilad, ang ilag ng duolon, kanang mga pastor, di ba? May mga pastor, duolon nila. Oh, pastor, nindot ni. Maayo ni.
O sige, kung mo invest ka og 100,000, na kay kinansya nga, kuan, 30,000, saka 30%. Kanindot kaayo, di ba? Of course. Usahay ang mga pastor, kaming mga pastor, maghuna-huna kami sa ministry. Amay na lang ni para sa palit kami sa kinan, para bus, o pagkuha sa usay nya magpakiluoy na yun. Nya kami mga pastor dali makimaluoy. No, munang dali pod mi mailad. Bitaw. Anyway, muna si Gehazi, tungod sa kwarta, nailad yun siya. Dili, wala na unta to yang pastor, pero siya mismo, nagtrabaho siya, pero lahi na di yang kasing-kasing. Lahi na. Munang nangilad na siya, namakak na siya. Dumdumo ni Ananias ug ni Sapira. No? Ananias at Sapira in Acts chapter 5. Diba? Namduman na ninyo. Acts chapter 5, sugot so verse number 1. Yun ang Biblia. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. No? Namaligya sila og yuta. Pagkauman, and keep back. Oh, diri din nagsugod ning kickbackan ba? No? Diri nagsugod. And keep back part of the price. Oh, iyang kuhaan ba? Kickback. His wife also being privy to it and brought the certain part and laid it at the apostles' feet. Nga naman na, Pastor, nga, kuhaan man to, ilang man tong yuta, niya, nigkahalin, ihatag di itanan sa church. Mao man to ilang commitment good. Commitment naman na nila. Nga unsay halin or pilay halin sa ilang yuta, mo ilang dalon ihatag sa church. Pero kayon sila dako-dako maghalin. Ano likuhaan ni gamay oy. No? Sayang man pod. Ingon na verse number 3. Verse 4. But Peter, verse 3. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and keep back part of the price of the land? Ingon, Ananias, ngano nagpadala man ka? Sol-sol si Yawa. Nga imong manggikuhaan. Di ba imong commitment, ang tanan, imong ihatag. Pero ngano wala man kaning tuman? Ay, kabalo, biya mi nga pilay halin ato. Nya, kuhaan man nimo. Keep back, imong sa Bisaya ni kickback, no? Kickbackan man nimo ang halin. No? Mo, gipaksiyan. Sakto na. Imong gipaksia gamay. Oh, verse number 4. While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Naaman tugod nimo, naaman sa imong gahom, kay ikaw may nasayod. Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but what? Unto God. Wa ka na makak sa tao. Kay usahay bitaw, say dali rata maka pangilad og tao. Dali rata maka ilad nga ilabi na sa atong sulti or ilabi na para sa atong kaugalingong benepisyo. Di ba? Pero sa pagtinuo di ay igala dili na to mailad ang Ginoo. No, dili na to mailad yun. Mailad tingali nimo si pastor pero dili ang Ginoo. Mailad tingali nimo imong ginikanan pero dili ang Ginoo. Namdumi na. Mao nang si Ananias giingnan siya ni Peter, thou hast not lied unto men, but unto God. Ingon na next verse. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these things. Matay siya. Diha yun, namatay. Fell down. Giatakit nga ito kasing-kasing, no? Patay. Next, patihad Lucas tanan. And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him. Lubong din siya. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. And Peter answered unto her, tell me, whether you sold the land for so much? And so much, and she said, yeah, for so much. Dako gitug halin. No? Dako gitug halin.
Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Nagsabot man na silang duha. Sila man ning duha. Ingon si Peter, Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Next. Then she fell down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Ano man na? Ilang giilad ang Ginoo. Ilang giilad. Gihasi, iyang giilad ang iyang pastor. Giilad niya. Asa man ka? Okay ra ba? Okay ra ka, gihasi? O okay ra. Pero naa, magoy na, abot na may bisita si Pastor God. Unya, ang bisita niya, kinahanglan man may, Dok, kinahang, ma'am, wala, may pagkaon dito na, may pagkaon diya. Sa gamay lang. No? Pwede ba makautang diya? Pwede ba makautang? Pwede ba makapamaylo? Unya, gigamit ni mo ngalan sa laing tao? Unya, gigamit ni mo, para man ni sa buluhaton good, para man ni sa buluhaton good. Higala, ayaw dala ang ngalan sa buluhaton, ayaw dala ang ngalan sa pastor, para sa imong kaugalingon in taon. Kaluyi ang imong kaugalingon. Ayaw. Alang sa imong kaugalingong benepisyo, ayaw. Tanawa. Mauni si Gehazi. Mauni si Ananias o si Sapphira. Deception will eventually surface. Compromise, higala, will become your lifestyle. And you can fool people. You can fool people, but not God. Dili gyud nimo mailad ang Ginoo. The last, number 3, the last. Okay pa mo diha? Number 3, service without a transformed heart brings future destruction. Service without a transformed heart brings future destruction. Tanawa si Gehazi. Verse 27, The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Higala, numdumi, sin will always destroy the servant. Sin always destroy the servant. Kanang gingon sa verse Romans 6:23, For the wages of sin is death. Numdim na, ang bayad sa sala, kamatayon. The word death means separation. That is why daghan gyud nga bayad sa sala, diba? Mawala ang relasyon, mga guba ang relasyon because of sin. Separation man ng death. Mapalayo ang imuhang pagbati. Mapalayo ang imong kasing-kasing sa church. Why? Because of sin. You will be separated. Di ba? Mapalayo ka. Di na kaganahan mo simba because of sin. That is separation. Naayaw gyud tuguti nga magtago kag sala. Nga sama ni Gehazi, nagtabon kag sala. Kay numdumi, higala, wa gyud tao nga ning lambo, nga Kristohanon nga ning lambo tungod kay nagkinabuhi siya sala. Ayaw. Na every now and then, inahanglan mga itagpasaylo sa Ginoo. Mga itagpasaylo. A wrong heart brings judgment on the next generation. Tanawa, nahitabo ni Naaman. The leprosy, therefore, of Naaman shall cleave unto Gehazi, unto thee, and unto thy what? Seed forever. Dili lang si Gehazi.
Apil pod ang iyaha unya nga sunod generasyon. Apil yang anak, apil yang apo, apil yang apos tuhod, apil apo sa kiting, sunod apo sa kumingking, apil pa. Tungod sa iyang sala, kabantay mo, sometimes ang atong, kaingon ko, posible ang atong kapobrehon ba? Apil ni sa tunglo, sa unas, tong lulo. Kumusta man atong lulo, nga tong lulo, sang lulo. Kumusta silang gihimo? Nga hangtod karon, nga mura mang ginahitabo ng kinabuhi, oy, mura mig na ilalom sa tunglo. Mauni sige hasi. Na ilalom sa tunglo nga naman, tungod di ay niya. Mahinungdan ang iyang anak, ang iyang apo, apos tuhod, apos kiting. Napailalom sila ni adto nga tunglo. And unto thy seed forever. Manigala, salamat na lang nahimutang anak ni Ginoong Kristo. Sa dilang na anak, ilalom ta, wala na ta sa na ilalom sa tunglo sa sala. Wala ta na ilalom sa tunglo. Iputol na ni Ginoong Kristo ang maong tunglo. Mung naan natay kay gayunan sa pagduol sa trono sa iyang grasya. Naatay kay gayunan nga kita makaangkon sa mga panalangin tungod ni Ginoong Kristo. Muna higala, maybe this afternoon, maybe worker ka. Maybe sama ka ni gihasi nga partner in the ministry. But kumusta man ang imong kasing-kasing? Kumusta man sa dihang musimba ka? Kumusta man sa dihang nangalagad ka sa Ginoo? Insakto pa ba? Malipayon ba ka mga nangalagad sa Ginoo? Malipayon ba ka nga magsisimba? Malipayon ba ka nga naghimo siyang buluhaton? O naningkamot na ka og unsay makuha nimo sa imong kaugalingong benepisyo? And that is gihazi. Kinahanglan mausab ang atong kasing-kasing. Kasing-kasing nga para sa Ginoo. Para sa iyang buluhaton. Or maybe this afternoon, wala pa nimo naangkon ni si Kristo, dawata siya. Aron dili ka mapailalom sa tunglo sa sala. Nya ang bayad sa sala, kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo. Aron dili na maabot nimo, dawata tuhoy si Kristo kay mong bugtong personal na manuluwas. Manindog ta palihog as we pray. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo nining kahaponon. Salamat sa iyong pulong. Salamat sa padayon nimo Ginoo nga pagkisulti ka namo. Even this afternoon, dear God, maayo kayo ka sa among kinabuhi. Nindot kayo Ginoo ang imong gihimo nga ninamo. And salamat Ginoo nga imo ming ipagsultian ang imong pulong Ginoo gigamit nimo aron kami ma-evaluate namo ang amoong kinabuhing Kristohanon. Ang kinabuhi sa pagpangalagad nga nahiuyon ba Ginoo dina kanimo. Lord, panalangin ni taon ang imong katawhan. Panalangin ni Ginoo ang mga workers, ang mga partners sa ministry. Tuguti o Dios nga insakto ang matag kasing-kasing nga naay kausaban Ginoo alang gyud nimo para nimo tungod nimo. Bendisyon ni Ginoo na may usa o duha o tulo nga moingon usab nga magpagamit nako sa akong kinabuhi, Lord gamita siya. Kung namin mga Kristohanon Ginoo nga gigamit, Lord tabangi ko, moingon siya nga tarunga Ginoo nga akong kasing-kasing. Lord bendisyon ni siya. O kung naa may bisita, nga moingon siya, akong dawaton si Kristo, nga akong manluluwas, luwas sa siya amahan. Dalaygon ka Dios, imo tanan dugog himaya, ngalan ni Jesus. Padayon sa pagduko sa ulo, pagpiyong sa mata, maybe this afternoon, you are not saved. Wala pa ka nakasiguro sa padulong ang imong kalag. You need Jesus Christ in your heart. Mangutan ako nimo kung moabot ang imong kamatayon, nakasiguro ka ba? Sure ba ka nga padulong ang imong kalag sa langit? Pastor, dili pa ko sure. Wala pa ako kasiguro, asa ko padulong. Ayaw pabilin, anak. Dawata si Kristo. Bisita ka nining kahaponon, dili pa ka sure. Gusto na ko makita ang imong tuo nga kamot. Pastor, dili ko sure. Just raise your right hand and put it down. I will pray for you. Iamputi ka.
itaas lang imong kamot din, ipaubos lang dayon. Iapil ti kas pagampo. Pastor, dili ko sure if I'm saved. Ado na ba? Amen. Pabuton ti ka. Amen. Praise the Lord. Maybe God is talking to you. Gusto niya makaangkon kag kaluwasan. May doon na ba? Ayaw ka ulaw. Praise the Lord. Or maybe this afternoon, you are saved. Saved ka. Pero wala pa ka gigamit sa Ginoo. Wala pa ka nagpagamit sa Ginoo. Maybe this is a great opportunity for you. Maingon ka, muduol ka sa tubangan, Lord, here's my life. Use me. Lord, here's my life. Saved na ka, pero wala pa ka nagpagamit sa Ginoo to be in the ministry. Come. Inang Ginoo, Lord, na ako Ginoo. Gamit ako. Or maybe, gigamit na ka sa Ginoo, you are in the ministry, pero lahi ang imong kasing-kasing. You need a transformed heart. Maybe pareha ni Gehazi, or maybe something else. Nga naatuod ka sa ministry, pero lahi ang imong pagbati, lahi imong gusto, sige lang kagkumpara, o ni eskwela pa ko ng apil ani, lahi unta ni higala. Inahanglan makasabot ka. Inahanglan masayod ka. Ang Ginoo lahi og tumong sa imong kinabuhi. When it come to the front and talk to the Lord, maybe you are in the ministry right now. Inang Ginoo, Lord, usbaning akong kasing-kasing kayo sahay Ginoo. So kay ko mangilad, mamakak lang ko para na ako'y inipisyo. Kung nahuna, panalanginan ko, pero di ay. Lord, tabangi ko. Amen. Amen. Praise the Lord. If God is talking to you, we come to the altar and talk to the Lord. Praise the Lord. Amen. Pastor. Pwede rin mo luhod diha sa inyong lingkuranan o pwede mo lingkod, diyan mo magampo. Lord, salamat sa mensahe. Nga dapat na may check ang among heart sa pagpangalaga diha kanimo. Base ng among pagpangalaga, Lord, dili mo ang among kasing-kasing. Salamat, Lord, sa pagpahinumdum ka namo. Lahi lang ang gain ng gusto namo, Lord. Salamat, Holy Spirit, na nagbadlong ka karong kahaponan. Salamat sa mga partners and workers ani nga church. Gracias Ginoo, nagpadayon, nagpaluyan ang simbahan. In spite sa mga problema, in spite sa mga challenges nga among naagyan, sugod pa namatay mo, pastor, hangtod na wala si Ma'am Rose, o hangtod karon. Salamat Lord ani mga katawhan nga naa pabilin naning kamot in spite sa ilang mga problema, in spite sa mga nakita nila Lord nga dili maayo. Pero salamat Lord nga naa imong pulong nga among masandigan Lord. So busa Lord, tabangi mi. I-check ni mo among kasing-kasing. Always. Nga in line lang da kanimo. Sa ilo ami, nga lahi usahay ang among priorities, lahi usahay ang among makita. Pero salamat Lord, through your word, imo ming mabadlong Lord. Busa tabangi imo mga katawhan ron, labi na sa ilang pagpangandam, sa lain na sad nga semana, ilang atubangon, lahi na sad nga problema, lahi sad nga struggles, lahi na sad nga mga battles. I pray ikaw mga bless sa ilaha Lord. Huwag sa among mga ministries at padayon, ikaw magpadayon guban. Labi na Lord, ang mga dula,
Sa basketball ministry, I pray, Lord, nga ikaw lang ang protector. Walay mapiang maun sa man, Lord, ikaw maghatag og protection. Salamat kaayo. Dalaygon kay ka sa pagkunsad nimo karon ka adlaw. Salamat, Lord, Holy Spirit, sa paggamit nimo kang Pastor Franz. I-bless siya padayon, i-bless ang church sa Maranding, i-bless ang iyang family. Salamat kay Lord, ug salamat sad sa mga members. Padayon na sila panalangin. Ayaw sila kalimti. Labi na, Lord, nga nangalagad 100% ang ilang kasing-kasing. Bisan sa kakapoy sa ilang mga trabaho. Pero every time nga pananglanon, Lord, na sila rin ipakita rin sa church, Lord. So tabangi sila. Ayaw sila kalimti, Lord. I-bless, Lord, ang simana karon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Amen? Are you blessed? Salamat sa Ginoo. And by the way, schedule day yun niya sa dula. Si ano? 5:30 ito sa Tubod Cultural Center. Suportahan nato ang mga manulayan nato. Mga salamat sa pagsimba ninyo. Amen. And sa mga bisita, thank you. O sa mga partners, workers, salamat kayo. So, na-bless ba mo sa mensahe? Amen? And, tago na ako sa friends. Sir, token na mo. Ikan sa church. Thank you. So, ayaw kalimot og kumusta ni Pastor Franz? Pasalamat sa iyang mensahe nga gidala karon kapunon. O ampuay na ta sa usag-usahay man. Ito kumpiyansa o padayon lang gyapon ta. Manindog ta, pray ta. Mag-say ta sa atong partnership. Gihimo na akong ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigongon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, nagiandam nga maayo, liaon, maligon, maon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabuton ang trabaho nga dili sili pagkakristohanon. Mahimo na ako nga mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako nga makabuot ang akong pangandoy nga dili mo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan na akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this Wednesday and Friday next week. Thank you and God bless.